Isang maligayang pagbati sa ating lahat. Ako si Liana Faye Maghinay, isa sa mga miyembro mula sa Group 1 para sa pananaliksik ng Phil 102. Sa puntong ito, tatalakayin namin ng isang mahalagang paksa na patuloy na nagiging sentro ng mga diskusyon sa larangan ng edukasyon at sosyo-lingwistika. Bilang isa sa mga pinakamalawak na ginagamit na wika sa buong Pilipinas, particular na sa ibang bahagi ng Mindanao at Visayas, ang Cebuano ay hindi lamang isang daluyan ng komunikasyon, kundi ito rin ay tagapagtaguyod ng sariling kultura at identidad. Sa pananaliksik na ito, sinisikap naming maunawaan kung paano nakakatulong ang paggagamit ng Cebuano bilang medium ng pagtuturo, particular na sa paghubog ng pagkatuto ng mga mag-aaral, paglinang ng kanilang kritikal na pag-isip at paglalakas ng koneksyon nila sa sariling kultura, wika at komunidad. Sa gawaing ito, tatalakayin namin ang mga datos, teorya at pananaliksik na sumusuporta sa bisa ng paggamit ng unang wika sa pagtuturo at kung paano ito mas higit pang maipapatupad at mapapalakas sa konteksto ng mga paaralang gumagamit ng wikang Cebuano. Sa pag-aaral na ito sa paglalahad ng suliranin, layon namin tuklasin kung paano nakaapektuhan ng kakulangan ng formal na edukasyon sa mga wikang regional tulad ng Cebuano ang identidad, edukasyon at panlipunang pang-unlad ng mga mamamayaman. Mahalaga ang wika hindi lamang bilang kasangkapan sa komunikasyon, kundi bilang bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Susuriin din namin ang mga posibleng estratehiya upang isulong ang pagtuturo ng mga wikang regional sa paaralan sa ilalim ng Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE. Sa ganitong paraan, mas marami mag-aaral ang makakaroon ng mas matibay na pundasyon sa kanilang pagkatuto. Panghuli, titingnan din namin kung paano nakaaapekto ang pananaw ng mga magulang, guro, at mag-aaral sa pagpapatupad ng edukasyong nakabatay sa wikang regional. Ang kanilang suporta at opinyon ay mahalaga sa matagumpay na implementasyon ng programang ito. Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay naglalayong ipakita ang kahalagahan ng wikang regional sa edukasyon at lipunan at kung paano ito makakatulong sa mas inklusibo at epektibong pagkatuto para sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang preliminaryong kaugnay at literatura ng pag-aaral. Para sa unang RL ni Cobari 2006, humihina ang pagkakakilanlang etniko ng mga Cebuano-Bisayan dahil sa dominasyon ng Ingles at Tagalog sa edukasyon at pambansang patakaran. Dahil sa pagtutok sa Ingles bilang wikang panturo, maraming Cebuano ang nasasanay na isantabi ang sariling wika at kultura. Pinalalakas din ng Tagalog at Filipino bilang pambansang wika, ngunit walang balanseng representasyon sa ibang kultura o regional na wika. Kaya nababawasan ang puwang ng Cebuano-Bisayan sa pambansang identidad. Ayon kina Veloso et al. 2024, ang mother tongue education ay may maraming benepisyo para sa mga mag-aaral. Malaki ang naitutulong nito sa kanilang cognitive development, mas napapadali ang pag-unawa nila sa mga abstract concepts, at mas napapalalim ang kanilang pagkilala sa sariling kultura at identidad. Dahil mas gamit nila ang wika, mas nagiging natural at epektibo ang proseso ng pagkatuto. Konektado ito sa kakulangan ng ilang mag-aaral sa paggamit ng wikang Ingles bilang medyum na instruksyon, na nagdudulot ng negatibong epekto sa lokal katutubong nagsasalita. Hindi lamang ito usaping pang-edukasyon, kundi isa ring pang-ekonomiya at panlipunang isyu. Ayon kina Mabub at Cruz 2013, nangingibabaw ang Ingles dahil sa paniniwalang mas marami itong naibibigay na oportunidad, lalo na sa trabaho. Dahil dito nabubuo ang maling pananaw na ang paggamit ng sariling wika ay nakapipinsala sa tagumpay. Ipinapakita ng pananaliksik na kailangang balansehin ang pagtingin sa Ingles at sa lokal na wika upang mapanatili ang identidad at pagiging epektibo ng pagkatuto.
Nakapokus ang bahaging ito sa problema ng mga mag-aaral na nahihirapan sa edukasyon dahil sa paggamit ng Ingles bilang pangunahing wikang panturo. Dahil mas pinapaboran ang Ingles sa kurikulum, nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa mga lokal o katutubong nagsasalita na hindi sanay sa wikang ito. Ipinapakita ng pag-aaral na ang labis ng pag-asa sa Ingles ay hindi lamang issue pang-edukasyon, kundi pati panlipunan at pang-ekonomiya. Ang pag-aaral na ito ay gumagamit ng pagsusuri ng dokumento o documentary analysis. Ito ay isang kwalitatibong pamamaraan na nakatuon sa pangangalap, pag-oorganisa at pagsusuri ng sekundaryang datos mula sa iba't ibang umiiral ng sanggunian. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, hindi kami direktang nangangalap ng datos mula sa aming mga kalahok dahil ang aming ginawa lamang ay isang konseptong papel. Sa halip, sinusuri namin ang mga dokumentong may mataas na kredibilidad upang makabuo ng mas malalim na pag-unawa sa aming paksa. Makikita namin ang mga document na ito sa online kung saan mayroong mga peer-reviewed articles, thesis at iba't ibang itinatag ng teorya sa larangan ng sosyo-linguistika. Partikular naming tinitingnan ang mga pag-aaral na tumatalakay sa kognitibo at pang-edukasyon na benepisyo ng paggamit ng unang wika o mother tongue instruction sa pagtuturo. Sa pamamagitan ng sistematikong pagsusuri ng mga dokumentong ito, nagiging posible pa rin sa amin na makabuo ng mas matibay, mas mapanaligang konklusyon na may batayan sa naunang pananaliksik. Ang pinagmulan ng datos ng aming pananaliksik ay base sa mga karanasan ng mga guro, magulang at estudyante sa mother tongue-based multilingual education. Ito ay kinuha sa paraan ng statistik at panayam ng mga profesional. Sa panayam, tinalakay na datos ay ang mga salubin, alalahanin at ang pagtutol ng mga magulang sa mother tongue-based multilingual education. Sa statistics naman, ang kinuha na datos ay kung gaano ba ka-epektibo ang mother tongue-based multilingual education sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang bahaging ito ng aming pananaliksik ay tumatalakay sa inasahang bunga ng pag-aaral hinggil sa paggamit ng wikang Cebuano sa pagtuturo. Based sa aming pananaliksik, lumalabas na mas naging madali at mas malinaw ang pagtuturo ng mga mag-aaral kapag ang wikang ginagamit sa klase ay ang kanilang nakasanayan ng Cebuano. Dahil dito, mas naging komportable ang mga mag-aaral at mas lumalalim ang kanilang kumpiyansa at interaksyon sa guro. Gayunin din ng aming pag-aaral na tukuyin ang mga salik na nakaapekto sa pagiging epektibo ng paggamit ng wikang Cebuano at makapagbigay ng konkretong tungkol para sa mga guro at paaralan. Sa kabuuan, hindi lamang ito nakatutulong sa pagkatuto. Pinatitibay rin ito ang kultura at pagkakakilanlan ng mga Bisaya. Bilang pagkatapos, malinaw na ipinakita ng aming pag-aaral na ang pagpapatupad ng wikang Cebuano sa edukasyon ay hindi lamang ito sinasalita ng mga mamamayan, kundi ito ay isang hakbang tungo sa mas makabuluhan sa paraan ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng paggamit ng unang wika bilang medium ng pagtuturo, napapadali ang pag-unawa ng mga mag-aaral at napapalalim ang kanilang koneksyon sa sariling kultura at identidad. Ipinakita rin ang mga dokumento at pananaliksik na aming sinuri na ang mother tongue instruction, kabilang na ang Cebuano, ay may malinaw na kognitibo at pang-edukasyon na benepisyo, lalo na sa mga unang baitang. Nagiging mas aktibo ang pagkatuto, mas mabilis ang pag-unawa sa mga konsepto, at mas matibay ang pundasyon sa susunod pang larangan ng pag-aaral. Ang pagpapatibay ng wikang Cebuano sa loob ng mga silid-aralan ay hindi lamang para lang mapapanatili ang lokal na wika, kundi ito ay isang paglikha ng isang mas inklusibo at epektibong sistema ng edukasyon. Naway, magsilbi itong gabay at hamon upang pag-isipan pa kung paano higit na magpapalakas
ang implementasyon ng wikang ito sa mga paaralan at komunidad. Yun lang at maraming salamat po.